bata ay naglalaro, nag-aaral, ang pars natin na si Joselito Padilla na noon ay musmus pa lang ay kumakayod na bilang isang sea urchin diver sa Pangasinan para lang may maipong pera na pampaaral nilang magkakapatid. Dala ng sipag at tiyaga, nakapag-aral si Joselito at naging honor student pa. At sa tulong ng kapuso nating si Cara David ay natapos niya ang kursong Bachelor of Science in Marine Transportation. Alamin natin ang kwento na dito sa ating Love Letters to Mars. Yan. Dear Mars, ako po si Joselito Padilla na nagmula sa isla ng Silaki, Bolinao, Pangasinan. 10 years old pa lang ako na magsimula akong sumisid sa dagat para kumuha ng sea urchin. Maaga akong namulat sa kahirapan. Araw-araw ay sumisisid kami magkakapatid para matugunan lang ang pag-aaral namin. Mga Mars, lahat gagawin namin dahil gusto talaga namin makatapos ng pag-aaral. Hindi kasi sapat ang kinikita ng aming mga magulang para matustusan ang pag-aaral namin magkakapatid. Halos lahat ng hanap buhay sa dagat ay natutunan ko sa murang edad. May mga panahong naabutan kami ng malalakas na hangin at ulan at halos wala na raw kaming matanaw na kalupaan dahil sa lakas ng ulan. Pangambata ko at mga nararamdaman namin kasi alam namin na anytime at sa liit ng aming katawan ay kaya kaming tangay na malalakas na hangin palayo at baka hindi na makabalik sa amin. Kaya naman sa mga pagsubok na yon ay natuto kaming mangarap na sana mabago ang buhay namin. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay may taong dumating sa amin na naging tulay patungo sa mga pangarap namin sa buhay. Siya ang nagbigay sa amin ng bagong pag-asa, ang nagbigay ng liwanag sa madilim naming mundo. Kaya lubos ako nagpapasalamat kay Miss Cara David sa pagtulong po ninyo sa amin. Kayo po ang dahilan kung bakit nabago ang buhay namin at naabot na namin ang aming mga pangarap. Ito ay dahil sa patuloy na pagtulong po ninyo. Nagpapasalamat rin po ako sa mga donors ko, lalong-lalo na po sina Ma'am Tina Perez, Sir Ronilio Barriaga, Sir Eduardo Abrasaldo at sa lahat ng tumutulong sa Project Malasakit at Good Samaritan Foundation. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Joselito. Wow! At syempre makasama natin ngayon si Joselito, si Adam. Hi Adam, welcome to Mars. Nako! Good evening mga Mars. Yan. Mars Camille, Mars Sophie, good evening po. Sa lahat po na nanonood, good evening po. Ayan, at hindi lang ikaw ang makakasama namin ngayong gabi because on the phone right now is Miss Cara David. Oh, hello Mars Cara! Hi! Hello mga Mars! Naku Mars, nakakatuwa naman itong ginawa mo. Kailan at paano mo nakita o na-meet to si Joselito at mga kapatid niya? I think that was 10 years ago. Sobrang tagal na. Oo. May ginawa kaming documentary about sea urchins. Gusto ko lang talaga gumawa ng story about sea urchins kasi mahilig ako sa Japanese food. Oh, okay. Ganun lang siya kababa. Tapos nalaman namin na yung malaking bulk pala ng mga sea urchins na ginagamit sa Japanese restaurant dito sa Manila, nanggagaling sa Pangasinan. So, doon namin nalaman yung isla nila na Silaki. Tapos, ayun, I fell in love with the kids. Dalawa sila actually, si Christine at saka si Joselito, magkapatid yung dalawang yan. Tapos sila yung sumama sa akin sumisid ng mga sea urchins. Wow. Yung mga sea urchins, mga Mars, ano yun? Matinik yun. Yes. May tusok-tusok yung mga At yun. delikado. Oo. Correct. Pag natapakan mo yun, talagang masakit. Tapos, mahirap tanggalin sa paa mo yung tinik. Yung Yes. mga nilalagnat eh. Yes, parang So, talagang nadudurog siya sa loob delikado yata, yung Mars trabaho eh. nila. O tapos, paano nangyari na natulungan mo sila sa pag-aaral? Kasi pagkatapos nung documentary na yon, so syempre, hindi naman namin kasi medyo nalulungkot din kasi ako kapag kunyari when you say goodbye to them, parang pack up na, tapos e-ere na, ganyan. Tapos ikaw, susweldo ka na ng GMA. Correct. Minsan, siswertehin, mananalo ka pa ng award. Parang, of course, you have to give back, di ba? Kasi hindi naman mabubuo yung storya na yun at hindi mo naman matatanggap yung mga parangal. It's not for them, di ba? So, I really felt that I have to give back na dinala ako doon ng Panginoon not just to document their story, pero parang for a higher purpose, which is magbigay ng malasakit sa ibang tao. And luckily, meron akong foundation, yung Project Malasakit Foundation, na tumutulong at nagbibigay ng scholarship sa mga bata. So, meron yung nag-call out ako sa Facebook, tapos yung mga kaibigan ko, tapos yung mga audience ng Eyewitness, nag-chip in sila ng pera para mapaaral yung magkapatid. Oh, wow. So, si Joselito, kilala ko yan since grade 4. Grabe!
4. So, naka-attend ako sa elementary graduation Oh niya, my high school gosh. graduation. So, iba klase yung college graduation. Oo. Kasi sobrang sikot ng batang yan. Pero gusto ko lang i-point out na it's not really just me. Malaking bahagi, kumbaga kami, tulong lang kami. Pero Oo. I think 90% ng success ni Joselito is because of himself. Kasi Yes. sobrang sipag talaga ng batang yan. Yung isla where he lives, Mhm. kung saan siya nakatira, walang kuryente doon. Pero alam niyo mga Mars, ang galing-galing sa electronics ng batang yan. Wow. Oo, at saka ang galing-galing yan sa science, kahit na to think, walang kuryente doon sa lugar nila. Oh, para magtataka ka eh, no? Magtataka ka, pero talagang yun yung nagagawa ng pagdarasal, sa pagpupursige. Mhm. Kaya talagang, I think 90% of his success, his achievement, is because of him. Yes. Because of his prayers, because of his hard work. Kami tulong lang. Tumulong lang kami. Kumbaga, nagbigay lang ng konting push Correct. doon sa bata. Ayan naman. Ako, ikaw, Adam, ano naman ang message mo para sa iyong angel? Oo. 'Di ba? Na si Miss Cara? Hello, ma'am. Maraming maraming salamat po, ma'am, dahil tinulungan niyo po kami makapagtapos ng aming mga pag-aaral. Dahil po sa inyo, ma'am, naabot po namin mga pangarap namin. Nabago po yung buhay namin dahil sa inyo, ma'am. Maraming salamat po sa inyo. Oh, Mars, isa kang angel. Hindi kasi, tama yung sinabi mo, Talaga. the effort Uy, is... pero Joselito, hindi pa tapos ang trabaho natin kasi maghahanap pa kami ng mga agency kung Yes, saan ka ma'am. pwedeng sumakay. Pumasok. Opo. Wow. Correct. Oo, parang first step pa lang yung college diploma, kailangan maghanap pa kami ng mga shipping company na tatanggap Yes. dun sa batang yan. Tama. Sa sipag naman niya, siguradong may tatanggap sa kanya. Nako, No? Yes po. oo, sana naman. Mars Cara, maraming salamat for giving Joselito the opportunity kasi posibleng ang siya, 90% of the effort is his, pero kung hindi siya nabigyan ng pagkakataon sana, hindi natin malalaman yun. Kaya thank you so much, Mars. Thank Nako, you. thank you sa inyo. And sana magsilbi tayong lahat na instrumento ng malasakit para sa iba. Oh, Thank Mars, you mga Mars. yung mga gusto mag-donate. Sa I have a foundation. website, just Google Project Malasakit. And makikita na ninyo ako doon. Perfect. Basta hanapin lang Project Malasakit. Madaling tandaan kasi Oo. lahat naman tayo dapat proyekto natin sa buhay yan Ang yung may pagmamalasakit. malasakit. Tama. Nice. Well said, Mars. Thank you. Thank you. Salamat sa Silito. Thank you, ma'am. Ayan. Nako, ikaw, bakit ba marine transportation ang naisip mong kuning kurso nung ikaw ay nag-aral? Kasi, ma'am, every time po na sumisisid po kami, may mga malalaking barko po talaga dumadaan sa isla namin. Kaya yun po, naisipan po namin na someday, kami rin po yung isa sa mga magpapatakbo ng mga barko yun, ma'am. In fairness sa'yo, hindi ka nagsawa sa dagat, ha? Dagat pa rin yung Oo, kasi pinangarap siguro, mo. Mars, yun ang buhay niya talaga. Exactly. It's one thing na alam niya, nakabisado niya. Yes. No? Yes, ma'am. Eh, dun sa inyong lugar, meron ka pa ba mga pinsan na nag-ano ng sea urchin? Tuloy pa ba ang industry na yun dun sa inyo? Yes, ma'am. Tuloy-tuloy pa rin po hanggang ngayon, ma'am. Oh, yan. Ang mga nangunguha ng sea Opo. urchins. Ano naman ang dream job mo pag ikay nakahanap nga ng ahensyang magpapadala sa'yo sa abroad or sa barko? Ano, ma'am? Tutulungan ko po yung mga kapatid ko, ma'am. Pag-aralin, pagtapusin po. Tapos, tutulong rin po ako sa Project Malasakit, ma'am. Yun, Wow, Apo. pay it forward na, Mars. Ayan, ito meron ka bang mensahe sa ibang tao or sa mga batang nangangailangan na magtrabaho at syempre actually ikaw maaga ka kasing nagtrabaho eh. Opo. Sa mga batang nagtatrabaho sa murang edad at gusto namang makapag-aral pa. Sana po, kahit gaano tayo kahirap, huwag po tayong mawalan ng pag-asa kasi taglay po natin yung kakayahan natin para umangat po sa buhay. Yan lang po. Oh, nice one. Huwag mawala ng pag-asa. Thank you, Adam, ha? Yes, ma'am. Maraming salamat. Good luck sa'yo at sa iyong future job. Yes. Thank you, ma'am. Sa sipag mong yan, kayang-kaya.